Magkahiwalay na inaresto ang dalawang Japanese na parehong leader umano ng magkaibang crime group. Ang isang matagal nang hinahanap, nahuli sa kanyang resto sa Makati. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa gilid ng restaurant na ito sa Makati City, kinorner ng mga tauhan ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit at Japanese Police ang target na Japanese fugitive nitong nakaraang linggo. You are under arrest. You have the right to remain silent. Nagpanggap pa ang mga taga-BI na aplikante sa restaurant ng dayuhan na isang chef na matagal nang pinaghahanap dahil leader umano ng isang crime group sa Japan na sangkot umano sa telecom scam. Kagaya ng Luffy Syndicate, may mga call center agents siya dito na mga scammer na nagtatawag ng mga would-be victims nila sa Japan, usually mga senior citizens. At kukunin nila yung detalye ng mga bank accounts at magpapadala sila ng tao dun sa bahay ng senior citizen para kunin yung mga ATM cards at dun nga nila na pagnanakawan ng pera. I have a case? Yes, you're a member of the syndicate. Luffy. You know Luffy? Me? Yeah. Totatanggi naman ang isa pang Japanese national na ito nang arrestin siya ng Bureau of Immigration sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna. Pero nang ipakita na ang kanyang litrato, di na siya nakatanggi. Ayon sa BI, isa umano siya sa mga leader ng Luffy Group na nandito pa rin sa Pilipinas, na nag-iba lang ng pangalan para hindi matuntun. Itong isang Japanese fugitive na nahuli natin ay isa sa mga natitirang leader dito ng Luffy Syndicate. So natuntun nga namin yung pinagtataguan niya sa Laguna. Tuloy-tuloy pa rin yung pakikipagtulungan natin sa Japanese police upang mahuli nga at mapa-deport pabalik ng Japan itong mga miyembro ng Luffy Syndicate dahil hindi malayo na maituloy pa rin nila yung kanilang operation dito sa Pilipinas at makapambiktima pa sa Japan. Nakadakdang i-deport ang mga Japanese fugitives para maharap nila ang mga kasong isinampa laban sa kanila. Sinusubukan pa namin silang kunan ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay sa sunog ang isang senior citizen sa Makati. 3 araw bago ang Fire Prevention Month. Ang tinitignang mitya, napabaya ang cellphone charger. Nakatutok si Mark Salazar. Mabilis na kumalat ang apoy sa residential area sa Jasmine Corner, Champaka Street, Guadalupe Viejo sa Makati. Pasado alas 12 ng tanghali kanina. 3 minuto lang, lumundag agad sa second alarm ang sunog. Sa gitna ng pag-apula ng mga bombero, nagkaroon pa ng pagsabog. Kung gaano kabilis kumalat ang apoy, ganun din naman kabilis itong naapula at naideklarang fire out 1:53 ng hapon. Sa unang tala, 3 ang injured sa 7 pamilyang apektado ng sunog. First degree burn ang kanilang tinamo. Okay naman daw po. Yung tatay ko ayos naman din. Lumundag yata sa may bintana sa bubong sa kabila. Opo, kaya safe naman. Sa pagkalma ng fire scene, isang pamilya ang hindi mapakali. Hindi kasi nila mahanap at hindi nila alam kung nakalabas ang kanilang ama. Nakabangon pa din po pero mabagal na po eh. Wala po mata. Kaya hindi nyo nakitang nailabas? Wala po siya ako dito na nasa trabaho ko. Nang mapasok ng fire investigators ang inuupahan nilang kwarto, nakumpirma ang kanilang hinala. Ang nasawi ay si Arturo Opeñano, 75 years old. Pinroseso ng SOCO ang fire scene bago dinala sa funeraria ang nasawi. Sa paunang investigasyon, napabaya ang cellphone charger sa outlet, ang sanhi umano ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Inilabas ng social weather stations ang resulta ng kanilang pinakahuling voter preference survey para sa senador. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa Social Weather Station survey na kinomisyon ng Strat-based Consultancy, isang advisory at research consultancy group, lumabas na kasama sa top 12 na posibleng mananalo sa eleksyon 2025 sina Congressman Erwin Tulfo, Senators Bongo at Lito Lapid, dating Senate President Tito Soto, broadcaster na si Ben Tulfo, Senators Ramon Bong Revilla at Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senator Bato de la Rosa,
dating Senador Manny Pacquiao, Makati City Mayor Abby Binay at TV host na si Willie Revillame. Isinagawa ang Strat-based SWS February 2025 National Survey noong February 15 hanggang 19, 2025. Ginawa ang survey bago ilabas ng COMELEC ang Resolution 11117 na naglalatag ng karagdagang alituntunin para mas mabantayan ang mga survey at mga nasa likod nito. Kaya ayon sa COMELEC, hindi raw sakop ang survey ng bagong mga alituntunin. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,800 registered voters sa buong bansa. Mayroon itong plus-minus 2.31% na error margin. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Perwisyo at minsan ang naging sanhi ng sunog ang mga nakalaylay na kable sa isang barangay sa Antipolo City. Kaya nagpatulong na ang isang concerned citizen sa inyong Kapuso Action Man. Sa labat, naglaylayan at halos abot kamay na ang inireklamong mga kawad ng kuryente sa isang bahagi ng barangay San Roque sa lungsod ng Antipolo. Besa po, may mga sumasabit na sasakyan. Oo. Eh nga po, napapatid yung mga wire. Tapos iniiwanan na lang. 7 taon na po ang lumilipas mula nang lumipat si Mang Nestor dito po sa isang area sa barangay San Roque, Antipolo City. Pero sa kanya na mismo nagmula. Wala raw naging pagbabago sa kalagayan ng mga kable ng kuryente. Ang mas nakababakala pa umano, nagiging sanhi na ng sunog ang naglaylayang spaghetti wires. Inilapit nyo na ho ba ito sa mga kinaukulan, particular po sa Meralco? Nilapit na po, sir. Katunayan nga, ito na nga po yung receive nila. Sa Sa inyo ngayon, wala po problema? wala pa po eh. Oho. Oho. Kaya sa mga limang pagkakataon, lumapit na po kami sa inyo. Oho. Delikado po kasi, baka po magkaroon ng aksidente, may makuryente. Oho. Kaya sana po magawan nga ng paraan. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Meralco. Paliwanag ng Meralco. Inaayos na ng kanilang mga tauhan ng right-of-way permit mula sa lokal na pamahalaan ng Antipolo. Ito'y para makapaglagay na ng mga karagdagang poste sa lugar at maisaayos ang mga nakalundong kable. Nakipag-ugnayan na rin daw sila hinggil sa malawakang programa ng pagsasaayos sa mga kable at pag-upgrade sa mga pasilidad sa lungsod. Nitong 10 ng Pebrero'y nakipagpulong na ang ilang opisyal ng Meralco sa alkalde ng lungsod para ibahagi ang kanilang mga proyekto. Hihintayin naman ng mga apektadong residente ang tuluyang pagsasaayos sa mga inireklamong kable. Aasahan namin ang pangakong yan ng Meralco. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive Corner, Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Tumaas ang mga kaso ng kidnapping sa Pilipinas mula nang ipasara ng gobyerno ang mga pogo ayon sa isang anti-crime group. Git ng gobyerno, hindi nagpapabaya ang PNP laban sa mga krimen. Nakatutok si Marisol Abduraman. Iba sa karaniwan, para sa anti-crime advocate na si Teresita Angsi, ang latest na kidnapping ng isang estudyante na pinutulan pa ng daliri para ipadala sa kanyang magulang. Very sadistic type of kidnapping only this time. Hindi na raw bago ang kidnap for ransom sa bansa, pero ayon sa MRPO, ito raw ang unang beses na naka-encounter sila ng ganito katindi ang ginawa sa biktima, lalo't 14 anyos lamang ito. It's a very inhumane way of treating the victims, and we have never encountered that before. Dati, yung mga victims na ganyan ang treatment where they torture the victims, they cut the finger, adults and Pogo related. This family is in no way related to the Pogos. Pati ang laki ng hinihinging ransom, ngayon lang umabot sa ganyan ayon kay Angsi. Sa impormasyong nakarating sa kanya, alam ng pamilya ng biktima na may kinalaman sa Pogo ang pagdukot. Because the driver used to work in a very big Pogo business in Clark. And the driver has been with them for only 1 month. The same way na naririnig namin,
POGO victims, POGO hostages na hindi nakabayad ng utang o kaya ganon, the same yung treatment niya and his voice. Ang driver daw ang nagbigay ng impormasyon sa mga suspect. Nagpapagaling na anya sa ospital ang bata, kasabay ng patuloy ring pagsisikap ng pamilya na makarecover sa anya traumatic na karanasan. Pero hindi lang sila ang apektado. The business community is in a panic because this is what they're afraid of. Ayon sa grupo ni ANGSI na Movement for Restoration of Peace and Order, dumami din ang kaso ng mga kidnapping simula na magsara ang mga pogo sa bansa. Sa buwan lang ng Enero, 4 na ang naitala. Most of the perpetrators are still the Chinese syndicate. The victims are not all POGO related. The government is caught flat-footed. Hindi sila prepared what to do. No? Mga Filipino drivers are without jobs. Not just the Chinese are without jobs. We have to be more vigilant with these things happening now. Ay naman kay Interior Secretary John V. Crimulla. The PNP is on top of the situation. Hindi nagpapabaya ang PNP. We have the tools necessary to fight crime. The people around me now, I vouchsafe for them. They are doing a good job. We will never let down our guard against criminality. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Dahil sa lamig ng panahon na sumadsad sa 9 degrees Celsius sa ilang punto, may mga pananim sa Benguet na nasira ng andap of frost. Ikinalugi ito ng mga magsasaka, kaya inabutan sila ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilalim ng Operation Bayanihan. Tila binuhusan daw ng malamig na tubig ang ilang magsasaka sa Mangkayan sa Benguet nang makitang balot na ng andap o frost ang kanilang mga pananim nitong Enero dahil sa malamig na panahon. Usually po nangyayari ito in the month of later part of December and until February. Pag naandap po ang mga tanim natin, pag matagal po yung frost in the plant will either rot or will die. Ang mga tanim na pechay ni Gary, nangitim at nalanta na ang ibang dahon. Kung ibebenta pa raw niya ang mga ito, palugi na. Dagdag gastos pa sa mga babayaran niyang taong mag-aani, pati transportasyon. 12 pesos sana o 15 pesos, naging 5 pesos na lang. Kaya hindi na namin tinuloy na hinarvest kasi logi. Naapektuhan din daw ang paglaki ng mga tanim niyang carrots. Ito po yung nasira ng andap. Iba na yung size niya, dapat sana ganito. Hindi rin nakaligtas sa mga tanim na patatas ni Marisa. Wala nang ang kita, lugi pa sa kapital. Talagang masakit, nakakaiyak talaga, pero kailangan namin bumangon ulit, magtrabaho ulit para sa mga anak naming nag-aaral. Para matulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng andap, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa Bugyas at Mangkayan para maghatid ng food packs sa ilalim ng ating Operation Bayanihan. Marami kayong tutulungan dito sa amin. Masaya kami. Parang may manibagong pag-asa. Sa kabuuan, mahigit 700 magsasaka ang ating natulungan. At sa mga nais namang mag-donate, maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card. Mabilis na tsikahan naman tayo para updated sa showbiz happenings. Sobrang latida! Muñeca is real sa nakakalati ng ganda ni Kapuso fashion icon Heart Evangelista. Tapos na ang laban sa million views na hair and makeup check ni Heart na busy rin sa Milan Fashion Week. Another milestone ang naset ng highest-grossing Filipino film of all time na Hello, Love Again. Ang record-breaking collab kasi ng GMA Pictures at Star Cinema nakapagtala ng 1.6 billion worldwide gross. Patuloy din niyang napapanood sa streaming platform na Netflix. Heads up, Rainbows!
This Friday na ang charity concert ng youngest P-pop group na Cloud7. Yan ang Heartbeats for a Cause, kaya naman super excited ang boys sa kanilang inihandang performances sa Music Museum. Kauna-unahan sa Pilipinas ang Creator Milestone Award na iginawad ng audio streaming platform na Spotify sa Barangay LS 97.1. Humakot kasi ng mahigit 50 million streams ang podcast na Barangay Love Stories. Beyond grateful ang mga host ng longest drama in FM na sina Papa JT at Papa Dudut. Patunay daw ito nakakasabay ang traditional radio sa mas malawak na reach ng digital.